Kapayapaan po ang sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Salamat po sa Panginoon sapagkat muli ibinigay sa atin ang isang panibagong pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng mga dalisay na salita ng Panginoong Diyos na nagbubuhat sa mga banal na kasulatan na ipinaglilingkod sa inyo ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Miknea, na sa pagkakataong ito ay inyo pong makakapiling muli sa atin pong talakayan sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. At siyempre po, narito rin ang ating pangunahing tagapagsalita ng programang ito, ang atin pong minamahal na kapatid na Niraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Niraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Miknea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Muli po, isang panibagong paksa ang atin pong tatalakayin. Inihanda po ito ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito, ng Kabanal-Banalan. Isang paksa po na napakakailangang maunawaan natin. Pinagyayaman tayo sa mga kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kasi mahalaga po na makilala natin ang Panginoong Diyos na siya nating paglilingkuran. Kaya ang paksa po natin para po sa araw na ito ay may pamagat na ang Panginoong Diyos ay tapat at makatarungan. Sa ilalim po nitong paksa, nais pong minsan pa ilahad sa atin ang isa sa mga katangian ng Panginoon. Nung mga nagdaan po ay tinalakay sa atin ang mga katangian ng Panginoon na nagpapakilala sa Kanya bilang siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya bilang Panginoong Diyos, gaya ng ating paksa, siya po ay tapat at makatarungan. Ano po ang nilalaman nitong ating paksa at mahalagang nais niyang ituro sa ating lahat? Yan po ang isa sa nais ng Diyos na liwanagin sa atin, kapatid na Niraya. Kaya sa pagpapasimula po natin, agad po ay magtatanong tayo sa mga banal na kasulatan bilang pangbungad na katanungan. Ayon po sa Biblia, ano po ang pagkakilala sa Diyos ng kanyang mga unang lingkod, kapatid na Niraya? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Job. Ang kapitulo po ay 37 at ang bersikulo ay 23. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po ang nilalaman nito, kapatid na Miknea. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Maliwanag po ang mga talatang ito na ating narinig na binasa ng ating kapatid na Miknea. Ito ay sumasagot sa pambungad na katanungan kung ano ang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos ng kanyang mga unang lingkod. Batay po sa nasusulat sa talatang ito, una, ang Diyos anya ay tunay na makapangyarihan. Pangalawa, ang Diyos ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan.
ang katotohanan ito ay hindi po natin maaaring tutulan. Batay sa kasaysayan ng tao mula noon ay talagang tanghal ang pagiging tunay na makapangyarihan ng ating Diyos. Hayag na hayag yan sa kanyang mga paggawa, paglikha mula pa ng pasimula, kahit sa ating panahon at maging sa darating na panahon. Subalit, batay sa paksa nating tinatalakay na ang Panginoong Diyos ay tapat at makatarungan, yan po ay mismong nasusulat sa mga talatang ito. Kinikilala siya. Opo, kinikilala ang ating Panginoong Diyos bukod sa siya'y tunay na makapangyarihan, tanghal sa Kanya ang tinatawag na pagiging tapat o katapatan at ang pagiging makatarungan sa paraan ng pakikitungo sa sangkatauhan. Marahil kung ang pag-uusapan ay katapatan, wala pong makahihigit sa Diyos. Marami pong mga tao at kahit yung mga karakter sa Biblia ng mga lingkod ng Diyos na tanghal o bantog sa katapatan pero wala pong makahihigit sa Panginoon. Lalo na pagdating po sa paraan ng kanyang pangangako. Walang pangako ang Diyos na hindi niya po tinupad. Yun po kasi yung isang kahayagan ng pagiging tapat eh. Hindi katulad ng mga ibang tao. Karamihan, halimbawa, pagkahalalan. Di po ba? May mga politiko, ang daming pinapangako na gagawin. At natutuwa naman ang mga tao. Pero pagdating na sila ay nakaluklok na, hindi naman sa tayo ay naninira, pero yun ang kasalukuyang nangyayari. Hindi lahat ng pangako ay natutupad dahil kulang sa katapatan ang mga tao. Pero ang Diyos po, batay sa tadhanang panahon, pag ipinangako niya, sinabi niya, palibhasa siya'y tapat, yun po ang mangyayari. At ang isang mabuting balita, bukod po sa pagiging tapat ng Panginoon, pagdating sa paraan po ng pakikitungo sa sangkatauhan, ay wala pong makahihigit sa Diyos. Bilang Diyos o bilang espiritual na pinuno, ay makatarungan ang paraan ng kanyang pakikitungo sa sinumang tao. At kung paano po natin yan lalong mapapatunayan sa mga karugtong na bahagi ng pag-aaral, maunawaan natin ang kahayagan ng pagiging makatarungan at pagiging tapat ng ating Panginoong Diyos. Ayan po, malinaw po ang ating narinig, mga giliw naming tagapakinig. Marahil po, kapatid na ni Raya, kung bakit ang pagkakilala ng mga unang lingkod ng Diyos, gaya po ni Job na siyang binasa natin talata, ay dahil sa naranasan nila mismo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging tapat, at ang pagiging makatarungan, na hindi po nagkukulang. Ito po ay hindi batay sa haka-haka, kundi ito po ay sa aktwal na pakikitungo ng Diyos sa kanila. Kaya matibay ang kanilang pahayag at pagkakilala tungkol sa Diyos bilang Diyos na tapat at makatarungan. Ngayon po, kapatid na ni Raya, papaano po nahayag at napatunayan ng unang bayang Israel ang pagiging tapat at makatarungan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan? Ang sagot po ng Biblia ay batay sa isang obserbasyon ng lingkod ng Diyos na si Haring David sa Israel na kanyang pinamunuan noong kanyang kapanahunan. Mababasa po natin ito sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 99, versikulo 4. Sasalin pa rin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katwiran, ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Napakalinaw po ng mga salitang ito na binasa sa mga talata. Ito ay gaya ng aking binanggit, mga awit ng pagpupuri na nalikha batay sa obserbasyon ni Haring David kung paano pinakitunguhan ng Diyos ng una ang mga mamamayan ng bansang Israel. Ang sabi ni Haring David sa Diyos, ikaw ay dakilang hari. Walang kagaya ng Diyos sa pagiging hari o sa pagiging naghahari. Siya po ay napakadakila dahil sa kanyang dakilang pag-ibig.
siya'y hari na umiibig sa katwiran at ang dulot muan niya sa Israel ay ganap na katarungan. Yun ang una. Para patunayan ng Diyos ang kanyang katapatan at ang kanyang pagiging makatarungan, ang idinulot ng kanyang pakikitungo mula sa mga namiminuno, sa mga propeta, sa mga mamamayan, prinsipe, lahat ng tauhan sa bayang Israel ng una ay ganap na katarungan. At ang pangalawa ay ang dulot ng Panginoon, ang kanyang pagtingin niya sa kanila ay pantay-pantay. Kaya nung una, para patunayan ng Diyos na siya ay makatarungan, ang kanyang pagtingin ay pantay-pantay, walang pagtatangi, naglagda siya ng isang kautusan. Kung babasahin po natin sa Levitico 19:15, sabi ng Panginoon, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kayo'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katwiran. So, inuulit ko po, sa talatang ito ay maunawa natin na noon pa man, para talagang maranasan ng mga mamamayan ng bansang Israel ang pagiging makatarungan ng Diyos, ang pagiging tapat niya, naglagda siya ng isang kautusan o palatuntunan kung paano sila dapat magsama-sama, lalo na yung mga inilagay niya pong magsisilbing hukom noon. Yung mga panahon po na ang bayang Israel ay pinamunuan ng mga hukom. Para maging tapat at makatarungang hukom, ang sabi niya, pagka kayo hahatol, tiyakin nyo makatarungan yung paraan ng inyong paghatol. Wala na kayo dapat kinikilingan at wala kayong pinapanigan. Pwede ang pagkiling kasi, yung iba, halimbawa, kung mahirap, bunga ng awa, dahil sa awa, dapat nang i-correct o itama yung mahihirap, hindi pa maitama. Yung iba naman, bunga ng takot sa impluensya o kapangyarihan ng mga taong mayaman, dapat na rin lapatan ng parusa, hindi nalalapatan ng parusa. Kaya nangyayari, kapag ka hindi pinairan itong biling ito ng Panginoon, sabi nga nagkakaroon ng pagkiling yung iba. Kaya yung may kasalanan, minsan, hindi po napaparusahan at kung sino naman yung walang sala, minsan, siya pang nalalapatan ng parusa. Dahil nga sa kawalan ng katarungan. At sa panahon natin, nangyayari po rin yan. Kaya may kasabihang, hindi lahat po ng nasa kulungan may kasalanan. At hindi lahat ng sa paglilitis ay naging absuelto, talagang hindi nagkasala. Minsan, natatakban ng kinang ng salapi o kaya sabi nga nasusuhulan yung mga hukom. Hindi naman nila lahat. Kaya nababaliktad. Minsan yung mahihirap, na walang pangsuhol, na walang kasalanan, siya ang nalalapatan ng parusa. Yung mayayaman na siyang nang-aapi o minsan siya ang may kasalanan, siya ang nakalalaya. Pero sa batas ng tao ay nangyayari yan, pero sa batas ng Diyos bilang ang Diyos po ay tapat at makatarungang Diyos, noon pa man ay biniling niya sa bayang Israel, wala dapat kinikilingan, walang pinapanigan, parusahan at ibigay kung anong nararapat sa makasalanan at ibigay kung anong nararapat sa mayaman o mahirap man. So, dahil sa kautusang yan, ay talagang sabi ni Haring David, ang dulot mo o Diyos sa bayang Israel ay katarungan. Ang pagtingin mo sa kanila, hindi mo tinitingnan kung mayaman o mahirap, lahat sila ay pantay-pantay. So kapatid na ni Raya, so nakita natin, mga giliw na naming taga-subaybay, ang Diyos po ay nagpapahayag ng kanyang katangiang ito. Unang-una, ipinakilala niya ito sa kanyang mga lingkod sa makatidbagay ang bayang Israel. Meron siya talagang mga batas, mga kautusan, mga alituntunin na nakasalig sa pagiging makatarungan at pagiging tapat ng Diyos. Opo. At hindi lamang po ang mayayaman at mahihirap ang
kanyang pinahalagahan. Lahat po ay pantay-pantay. Opo. Batay po sa na ipaliwanag sa atin, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa lahat. Mahirap ka man, mayaman ka man, ito po ay pinakikitunguhan ng Diyos ng pantay-pantay. At ito rin po ang nais ng Diyos na ipatupad ng kanyang buong bayan. Di po ba, kapatid Opo. na Niraya, yung katarungan at pagiging tapat. Kapatid na Niraya, nang ang Diyos po ba ay magkatawan tao sa pangalang Kristo Jesus, na bago po ba ang pagkakilala sa Kanya bilang tapat at makatarungan? Hindi po. At yan ay mapapatunayan natin batay sa panahon na ng kanyang pagkakataon tao at kung paano siya tinitingnan o nakisalamuha sa kanya yung mga alagad niya kahit po yung mga hindi pa niya alagad. Mababasa po natin yan sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 14, sasalin pa rin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Kaya lumapit sila sa Kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag ba sa ating kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? So narinig po natin ang mga salita noong panahon na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. At gaya ng ating narinig, mga alagad man niya o hindi ay lumalapit sa Kanya. At anong mga salita ng pagkakilala nila? Sabi nila sa Panginoon, Guro, kinikilala nila ang Panginoon tagapagturo. Nalalaman po namin ng pagkaalam nila at pagkakilala na kayo ay tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin nyo sa lahat ng tao at itinuturo nyo talaga kung ano ang kalooban ng Diyos para sa tao. Kaya meron silang tanong tungkol dun sa pagbubuwis, kung dapat bang bumuwis sa gobyerno o sa emperador o hindi. So, tiyak po ang sagot ng Panginoon. Ibigay ninyo ang sa Diyos ay sa Diyos, ibigay nyo ang kay Cesar o kay Cesar na siyang emperador nung mga panahong yaon. So, dito po ay maunawa natin na hindi lang ang mga lingkod niya, kahit yung mga taong nakasalamuhan niya na hindi pa niya lingkod, ay napakilala at nakilala kung paano siya nakikitungo sa mga tao. At inuulit ko po ang pahayag ng mga ito, hindi lang siya kinilalang Panginoon, hindi lang siya kinilalang guro na nagtuturo ng kalooban ng Diyos. Ang alam nila tungkol sa Panginoong Kristo Jesus, siya ay tapat at walang kinikilingan, pantay-pantay ang pagtingin niya sa lahat ng mga tao. Hindi po salita lang yun ng pamumuri. Opo. O parang binobola lang ang Panginoon, kundi yun talaga ang naranasan nila kung paano makitungo ang Panginoon nung siya nagkatawang tao. Kaya hindi nababago kung ano yung katangian at kakanyahan niya bilang Panginoong Diyos na tapat at makatarungan nung panahon ng mga propeta, nung panahon ng bayang Israel, kahit nung panahon nagkatawang tao siya, umiiral pa rin ang pagiging tapat at ang pagiging makatarungan. So yan po, malinaw po mga giliw naming tagapakinig. Hindi po nabago ang pagkakilala ng kanyang mga lingkod sa kanya kahit siya po ay nagkatawang tao, ipinakita pa rin niya ang kanyang pagiging tapat at makatarungan. Ang paraan ng kanyang pakikitungo sa lahat, gaya ng ating pong narinig, ay pantay-pantay, wala pong kinikilingan. At nagpapatunay po ito na ang Diyos na kanilang kinilala noon ay siya ring Diyos na nang magkatawan tao sa pangalang Kristo Jesus. Ang tanong po, sa muli po bang pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus, ano ang kanyang itinakdang gagawin upang lalo pong mahayag ang kanyang pagiging Diyos na tapat at makatarungan? Ang isasagawa niya, ito po yung tinatawag na paghuhukom. At bilang tapat at makatarungang hukom, batay sa kanyang magiging kapasyahan para sa lahat, ay matatanghal lalo
ang kanya pong pagiging tapat at makatarungan. Ito po ay mababasa natin sa Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 10 hanggang 12. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tapakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Napakalinaw po ang mga salitang ito na ating narinig ayon mismo sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang nangako na siya'y muling babalik. At ayon sa nasusulat, ang panahon ng kanyang muling pagparito ay malapit na. At sa panahon ng kanyang malapit ng pagparito, ay ipinahayag kung anong uring pamumuhay ang masasaksihan sa mga tao. May mga taong namumuhay ng liko, may mga taong namumuhay ng marumi, at may mga tao naman na nabubuhay po ng matwid at banal. Pero sa Biblia, ang nakasulat, bago dumating ang Panginoon, may mga taong aabutan na liko na, nagpapakaliko pa. Marumi na ay nagpapakarumi pa. At sa kabilang banda naman, may mga taong matwid na, nagpapakatwid pa. At nauring binanal o banal na, ay nagpapakabanal pa. At sabi ng Panginoon, narito, aking madaling pumaparito. Dalawang uri ng pamumuhay ang aabutan niya sa kanyang pagparito para sa mga tao. Anong gagawin niya? Ang akin anyang gantimpala ay nasa akin. Magbibigay siyang gantimpala doon sa mga mabuti na ay nagpakabuti pa o sila'y matwid na, nagpakatwid pa, banal na, nagpakabanal pa. At upang bigyan naman na niya ng kagantihan, gagantihan naman niya ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So dito maunawa natin na dalawang bagay sa pagparito ng Panginoon, magbibigay gantimpala at magbibigay ng kaparusahan. Sino po yung gagantimpalaan? Ito yung mga taong pinili na mabuhay ng matwid, mabuti at banal. At hindi lang nila pinili na mabuhay ng matwid, banal at mabuti. Lalo pa silang nagpakatuwid, ipinagpatuloy pa nilang pagiging banal o nagpakabanal pa sila hanggang sa abutan sila ng pagparito ng Panginoon. Kaya yung pagparito ng Panginoon ay nakatatakot lang po ito sa mga taong nagpakasama. Pero sa mga taong nagpakabuti, ito ay kapanapanabik sapagkat ang araw ng pagparito ng Panginoon na siya rin pasimula ng araw ng paghuhukom, ito ay pagbibigay gantimpala sa mga taong nagpakabuti, nagpakabanal at nagpakatwid. At pag ibinigay ng gantimpala ng mga taong iyon, magpupuri sa Diyos at magsasabi ang Diyos tunay nga na siya'y tapat at makatarungan sapagkat ginantimpalaan sila ayon sa mabuti nilang ginawa. Subalit, ang mga tao namang liko na, nagpakaliko pa. Masama na, nagpakasama pa. O marumi na, nagpakarumi pa. Sila naman ay bibigyan ng Diyos ayon sa kanilang masasamang gawa ng kagantihan. Sa ibang salita, pagpaparusa ay ibibigay sa kanila. Kaya yung mga kasalanan po na hindi po nahatulan sa hukuman ng tao dahil may mga taong, sabi nga, mga hukom na naturingan ay nasisilaw sa kinang ng salapi, nasusuhulan. Sa araw ng paghuhukom ng Diyos, hindi po makakalusot yan. So kung hindi sila naparusahan sa laki ng kanilang kasalanan, hindi pa huhuli ang lahat. Sa araw ng paghuhukom ng Diyos, ibibigay niya yung katarungan sa paraang parusahan yung dapat parusahan. At pag nakita ng mga tao na para bagang nung panahong yun, sila ay naapi, pero ibinigay ng Diyos yung parusa sa mga gumawa ng pang-api sa kanila,
sila rin ay magpupuri at magsasabi sa Diyos, tunay nga ang Diyos ay tapat, tunay nga ang Diyos ay makatarungan. Dahil hindi niya kinukonsinti ang mga gumagawa ng masama. Ang ginagawa pa lang ng Diyos ngayon, sa laki ng kanyang pag-ibig, binibigyan niya ang mga tao na magsisi, magbago, magbalik loob sa Panginoon. Pero kung sa kabila ng mahabang buhay o mahabang panahon, pagkakataong bigay ng Diyos, hindi sila nagsisi, hindi sila nagbago sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Pagkatapos na bigyan ng gantimpala ang mga taong nagpakabuti, nagpakabanal, sa panahong sila'y buhayin muli ng Panginoon, sa ikalawang pagkabuhay, bubuhayin naman yung mga masasama para sila'y hatulan at ibigay yung parusa ayon sa kanilang mga gawa. At yung paghuhukom na yan ay nagtatanghal ng pagiging tapat at pagiging makatarungan ng ating Panginoong Diyos. So, sa huling panahon pala, sa mismong araw ng pagparito ng Panginoon, lalong mahayag ang pagiging tapat at makatarungan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano po ang aral, kapatid na ni Raya, na dapat nating matutunan at pagsikapan sa ating buhay sa pagkakilala sa Diyos na tapat at makatarungan? Ang lesson learned ay kung ano po yung natutunan ng mga taong kumilala sa Diyos. Katulad po ni Apostol Pablo. Dahil sa pagkakilala niya sa Panginoong Diyos na tapat at makatarungan, ito po yung kanyang pinagsikapan. At ito rin ang dapat nating pagsikapan. Ayon sa kanyang salita, nang sisimulat sa kanyang kamanggagawa sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 8. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Narito po ang aral o mensahe ng pagkakilala sa Panginoong Diyos bilang tapat at bilang makatarungan Diyos. Tularan po natin si Apostol Pablo dahil sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus na isang tapat at makatarungan hukom, siya po ay nagbagong buhay. Mula sa dating nasa maling paraan ng paglilingkod sa relihiyong kinagis na niya dati, ang relihiyon ng mga Hudyo o Daismo, hindi siya sumangguni sa kanyang ama't ina sa laman at sa dugo, nagpasya siyang iwan yon at sundin ang tawag ng Panginoon na gumanap ng tungkuling apostol sa loob ng tunay na relihiyon, sa tunay na iglesia. At mula doon ay sinabi niya ang panahon ng pagpanaw ay malapit na. Sabihin, talagang yung buong buhay niya bago dumating yung araw ng pagpanaw, meron siyang pinaggamitan ito. Ang paraan ng paggamit, nakipagbakaan niya ako ng mabuting pakikipagbaka. Spiritual na pakikipagbaka. Ipinakipaglaban niya yung tamang pananampalataya na batay sa aral at turo ng Panginoong Kristo Jesus. Tinapos niya yung takbuhin, yung tungkulin at gawaing ibinigay sa kanya. Kaya ang pag-asa niya, buhat ngayon pa lang, hanggang sa sumapit yung araw ng kanyang kamatayan, muli niyang pagkabuhay, ang pag-asa niya, tatanggap siya ng putong nakatwiran, yung korona ng buhay na ibibigay ng Panginoon bilang tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lang siya niya ang pagkakalooban, yung mga kagaya rin niya ay naghahangad na maging karapat-dapat sa muling pagparito ng Panginoon. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay ng aral at mensahe ng pagkakilala sa Diyos, sa Panginoong Kristo Jesus bilang tapat at makatarungan, ay umakay nawa ito sa atin sa pagbabagong buhay, sapagkat
haharap tayo sa hukuman ng Panginoon, mas piliin nating mabuhay ng nagpapakabuti kaysa nagpapakasama. Magkaroon din tayo ng pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Apostol Pablo. Ipakipaglaban natin ito, at kung tayo'y atasan ng banal na tungkuling maglingkod, wag lang natin itong simulan. Ito po ay pagtapos natin at makakaasa tayo. Palibhasa ang Diyos ay tapat at makatarungan, gagantimpalaan niya tayo batay sa ating mabubuting gawa. So ayan po mga giliw naming tagapakinig. Sana po ay naging maliwanag sa atin ang paksang ito. At dalangin po namin sa Panginoon na matagpuan ninyo ang katotohanang makalapit sa Panginoon upang kung dumating ang panahon na makilala natin ang Panginoon, kayo sumampalataya sa Kanya bilang isang tapat at makatarungang Diyos, makasama namin kayo sa ganitong pagkakilala sa Panginoong Diyos ay isang kaluwalhatiang maiaali natin sa Panginoon. Nawa po, pagpalain sa ating puso, sa ating mga kalooban, itong mga narinig nating pagtuturo ng Panginoong Diyos. Bendisyonan sa ating kalooban, mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.